My dear brothers and sisters, the fourth Sunday of Easter is traditionally called Good Shepherd Sunday for the obvious reason that in today's Gospel, Jesus presents himself as the Good Shepherd. Jesus says, I am the Good Shepherd. And what does it mean to be a good shepherd? Jesus says in the Gospel that a good shepherd lays down his life for his sheep. Ang mabuting pastol, handa niyang itaya at ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kapag darating ang mga asong gubat, ang gagawin ng mabuting pastol ay itaya ang kanyang buhay. Siya na ang kagatin, wag lamang ang kanyang mga tupa. And why is this so? Because the Good Shepherd values and loves his sheep more than himself. The Good Shepherd thinks of the welfare of the sheep more than his own welfare. Kaya kaya niyang itaya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ako na ang mapahamak, wag lang sila. Dahil mahal ko sila, kahit ako na lang ang masaktan, wag lang sila. Jesus is rightly the Good Shepherd. Because, as we heard in our first reading today, he allowed himself to be crucified for our sake. And as we heard in our second reading today, this is the love of God for us. Because of his love, Jesus is willing to offer his life for us. He is indeed our good shepherd. But in order to emphasize the Good Shepherd, Jesus differentiates the Good Shepherd from a hired man. Yung mabuting pastol, sabi ni Jesus, iba sa upahan. And where lies the difference? The hired man has no concern for the sheep. The concern of a hired man is his pay. He is not after the welfare of the sheep. He is after his own welfare. He is not after the good of the sheep. He is after his pay. Kaya inaalagaan niya yung mga tupa dahil binabayaran siya para alagaan ang mga tupa. At kapag dumating yung pagkakataon na manganganib ang buhay niya at ang buhay ng mga tupa, sasabihin ng isang upahan, bakit ko itataya ang buhay ko para sa kanila? Mas mahalaga yung bayad, mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa mga tupa. He has no concern for the sheep, Jesus says, because he works for pay. Bayaran. Kaya walang malasakit. Ang mahalaga yung nakukuha ko dahil sa ginagawa ko. My dear brothers and sisters, the mentality of the hired man is something prevalent, especially in our very materialistic and highly commercialistic society. What is the mentality of the hired man? That everything has a price. Lahat may presyo. Lahat may bayad. Lahat may kapalit. Wala nang libre sa panahon ngayon. If I do something, I must be compensated for what I do. At kitang-kita natin ang mentaling ito sa lahat ng aspeto ng ating lipunan. You see that at work. Sa atin ang mga nagtatrabaho,
Kadalasan ganyan ang mentality. Pag nag-a-apply sa trabaho, ang tatanungin natin, ano ba ang gagawin ko? Ano ba ang job description ko? At magkano ang ibabayad sa akin para sa gagawin ko? Para alam ko na ito lang ang babayaran sa akin, kaya ito lang ang dapat kong gawin. Kapag may pinagawa sa akin na wala doon sa nakalista, sa mga responsibilidad ko, why should I do it? I am not paid for that. If you want me to do that, then pay me more. Bayaran. Kaya may mga tao na talagang very strict. I am only paid from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. So I will only work from 8 o'clock to 5 o'clock. More than that, I will not work because I am only paid for this period, for this time. Ang biruan po namin dyan, yung mga taong parang 501. Yung bang pag 501, naka-out na. O kaya ang tawag din dyan, yung mga Honda dot. Talagang pag alas 5, nakalabas na yan. O hindi mo maaasahan na mag-e-extend yan kahit konti. Dahil dito lang ako binabayaran. Minsan kahit sa ating pamilya, ganyan ang mentality. May mga magulang na kapag may ipapagawa sa mga anak, sasabihin, anak, pag ginawa mo ito, bibigyan kita ng reward. O anak, kapag mataas ang grade mo, you will have an extra allowance. Lahat may bayad. Lahat may kapalit. O kaya yung mga anak na kapag inutusan magtatanong, o kapag ginawa ko po ito, ano ang kapalit? Kapag ganyan ang mentality, para tayong mga bayaran. Minsan po, even in relationships, the relationship between husbands and wives, kapag minsan nag-i-interview ako ng mga ikakasal, itatanong ko, bakit mo siya pakakasalan? Bakit siya yung napili mo? At sasabihin sa akin, because he completes me. She gives me the fulfillment that I need. So you're just after what you will get from this person. That is why you are marrying this person. Kapag wala siyang maibibigay, hindi mo rin ibibigay ang sarili mo sa kanya. Bayaran. And even in our relationship with God, we have this hard man mentality. I will do something for God, and God has to give me something in return. O Lord, nagsimba ako may utang na loob ka ngayon sa akin. Kaya dapat ibigay mo ang hinihingi ko sa iyo. Ano ka? Bayaran? Lahat may presyo? Lahat dapat may kapalit? You know, my dear brothers and sisters, the fourth Sunday of Easter, which is also Good Shepherd Sunday, is also the World Day of Prayer for Vocations. Ito pong linggong ito ay itinatakda ng simbahan para magdasal tayong lahat para sa bokasyon, lalong-lalo na sa pagpapari. Alam niyo po, aaminin ko sa inyo na mahirap nang kumuha ng mga magpapari sa panahon ngayon. Kasi minsan kahit yung mga magulang, hindi ini-encourage ang kanilang mga anak na magpari. Pag merong anak na magsasabing, gusto kong magpari, sasabihin, ay wala kang kikitain dyan. Bayaran pa rin ang mentality. That is why it is very difficult to find vocations. Because we always look for something that we get in return. What if I give myself and enter the seminary? What will I get? What will be the prize? If I become a priest, what will I get out of the priesthood? What is in for me? Kung ganyan ang mentality, yan ang mentality ng upahan, yan ang mentality ng bayaran. Naalala ko po nung seminarista kami, sa seminaryo po, kami lang ang naglilinis.
Nung unang linggo ko sa seminaryo, na-assign ako kaagad sa CR. Maglilinis ako ng CR. Naglilinis naman ako sa bahay namin, pero hindi ako natutong maglinis ng CR. I remember one time, there will be an event that will be hosted by the seminary. Malaking event na gagawin sa seminary sa San Carlos, dyan sa Guadalupe. And so for several days, we were preparing the whole place. Linis kami ng linis, ayos kami ng ayos, buhat dito, buhat doon. And one afternoon, we were all tired. Sabi namin dun sa aming formator na pari, "Father, magpa-pizza ka naman." At sigawan kaming lahat, "Pizza, pizza, pizza." Sabi ng formator sa amin, "Lahat ba kailangang may kapalit?" Natahimik kami. Sabi niya, pag magiging pari kayo na ganyan ang mentality ninyo, lahat dapat may kapalit. Lahat ng kilos nyo, hihingi kayo ng kapalit. Pag nagmisa, dapat may kapalit na stipend. Konting bisik ng holy water, magbe-bless, dapat may envelope na ibibigay. Yan ba ang pagpapari? Lahat ba hihingan nyo ng kapalit? Isip-isip namin, nabiro lang, nasermonan pa kami. But that is an important question, my dear brothers and sisters. Lahat ba kailangang may kapalit? What happens to service? What happens to love? Does love have a price? Sa pag-ibig ba, kailangan palaging may kapalit? Ang tunay na pag-ibig, walang kapalit. At yan ang pag-ibig ni Jesus na mabuting pastol. Today we are being asked, are you a good shepherd? Do you do the things that you do because of love, concern, and compassion? Or are you a hired man? Do you do the things that you do only because you're expecting something in return? Mabuting pastol ka ba o bayaran? My dear brothers and sisters, maybe the reason why we have very few good shepherds nowadays in our society, in our families, and even in the church is because we have imbibed the mentality of the hired man. Huwag maging bayaran kasi hindi lahat may kapalit. Hindi lahat kayang palitan ni mga bagay na ibinibigay ng bukal sa puso, bukal sa kalooban. Remember, my dear brothers and sisters, that in a world where everything has a price, that which is priceless is what is truly precious.